V. Ricardo Willis. Kabanata 871, Hindi ako makikipagkompetensya sa iyo. Prangkang nagsalita si Ricardo, walang balak na itago kay Violet. Sa totoo lang, hinanggad niya ang kapangyarihan tulad ng ginawa niya, at nang malaman niya ang tungkol kay Ulrich, wala siyang balak na sumuko kay Violet. Sa asensya, nailigtas ni Ricardo at ng babae ang buhay ng isa't isa, na nagkansela ng anumang utang ng pasasalamat. Kapag nahaharap sa isang sitwasyon, ang kanilang relasyon ang magpapasya sa kanilang mga ahon. Sa totoo lang, walang gaanong koneksyon si Ricardo kay Violet. Siyempre, wala siyang interes na itago ang kanyang mga intensyon o sadyang linlangan siya. Sa bandang huli, lilanlangan niya ng kaunti si Violet. Si Violet, kung tutuusin, ay hindi maituturing na kaaway. Kahit na gusto ni Ricardo ng kapangyarihan, hindi siya magpapakababa sa mga ganitong gawain. Kaya naman, direktang hinarap niya si Violet. Nang marinig ang mga salitang ito, bumungad sa maselang mukha ni Violet ang pagtataka. Ikaw, na-master mo na rin ang embryonic form ng Way of Death. Nagtatakang tanong niya. Tama na yan. Kaya, hindi ko ito itatago sa iyo. Gusto ko ring agawin ang daan ng kamatayan, tumanggo si Ricardo at umamin. Sa kanyang mga sinabi, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Violet habang nakatingin kay Ricardo. Sa wakas, kinagat niya ang kanyang labi at nagtanong, Ricardo, salamat sa pagsasabi sa akin. Kahit anong mangyari, hindi mo itinago sa akin. Sa puntong ito, nanunuya siya at nagtanong, kung gayon, handa ka pa bang tulungan akong patayin si Ulrich? Tumanggo si Ricardo bilang tugon, oo naman. Kung hindi papatayin si Ulrich, hindi natin makukuha ang kumpletong daan ng kamatayan. Tanong ulit ni Violet, pagdating ng panahon, papatayin mo rin ba ako? Matapos itanong ang tanong na ito, tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo, na parabang naghihintay ng sagot. Gayunpaman, umiling si Ricardo, hindi. Ngunit makikipagkumpetensya ako sa iyo. Para sa pagpatay. Upang magsikap para sa huling suntok laban kay Ulrich. Nagsabi ng totoo si Ricardo. Ang pagpatay kay Ulrich gamit ang sarili niyang mga kamay ay magkakaroon ng mas malaking pagkakataon na agawin ang kanyang kapalaran at makuha ang daan ng kamatayan na nararapat na pagmamay-ari ni Ulrich. Tiyak na hindi papatayin ni Ricardo si Violet, ngunit tiyak na makikipagkumpetensya siya para sa pagpatay na iyon. Nang marinig ito, tumingin si Violet kay Ricardo, at isang pahiwatig ng isang ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Nakangiti siya, na naliliwanagan ng kumikislap na apoy, na katulad ng isang bulaklak sa tagsibol. Walang bakas ng galit o negativity sa maganda niyang mga mata. Sa halip, bumangon ang pakiramdam ng ginhawa. Kung gayon hindi mo na kailangang makipagkumpetensya sa akin. Ay, ibibigay ko sa iyo. Ricardo, ibibigay ko sa iyo ang daan ng kamatayan. Napakagatlabi si Violet at mariing nagsalita. Hindi ka makikipagkumpetensya sa akin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ricardo na nagulat sa kanyang sinabi. Tumanggo si Violet at sinabing, mas malakas ka sa akin at kayang-kaya mo akong patayin para kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit sinabi mong hindi mo gagawin iyon, at paano ko hindi maiintindihan iyon? Bukod dito, mas marami kang potensyal at tiyak na maaabot ang mas mataas na taas kaysa sa akin sa hinaharap. At saka, may common enemy tayo. Hayop na yan, Maximus, haharapin mo siya sooner or later, Ricardo. Hindi ko alam kung kaya kong ipaghiganti ang lolo't ama ko sa buhay ko, pero naniniwala akong kaya mo. Ay pangako mo sa akin na kung isang araw ay haharapin mo ang pamilya ng Ancient Willis, hindi mo patatawarin ang halimaw na iyon, Maximus. Tulungan mo akong punutin siya, pwede ba? Habang binibigkas ni Violet ang mga salitang ito, nakita sa kanyang mga mata ang kawalan ng kapangyarihan, pati na rin ang kislap ng puot at determinasyon. Nang marinig ang mga salitang ito, naantig ang puso ni Ricardo. Sa susunod na sandali, mataimtim siyang tumanggo at sinabing, sige, pangako ko sa iyo. Kay Maximus, hinahangad ko rin ang kanyang kamatayan para sa aking sariling kasiyahan. Si G. Maximus, isang dating miyembro ng Ancient Willis family,
ay malamang na ang utak sa likod ng pagrerebelde ng kanyang lolo laban sa Ancient Willis family. Bukod dito, siya ay hindi direktang responsable para sa pagkamatay ng kanyang sariling mga magulang. Ayon kay Ricardo, ang elder ng Wicked Bone ay alipin ni Maximus. Well then, let's go. Hahanapin natin agad si Ulrich. Para maiwasan ang bangungot sa mahabang gabi. Paano kung may pumatay sa kanya? Tumango si Violet at hinawakan ang braso ni Ricardo, bumangon. Sa loob ng Mirror of Trials, kung saan hindi alam ang araw at gabi, tuluyang umalis si Ricardo sa lambak at, kasama si Savannah, sinundan si Violet upang hanapin ang kinaroroonan ni Ulrich. Sa ganap na dilim, ganap na itinago ng isang figure ang aura nito habang nagsasanay ng Heaven Gap Grey Technique, na parabang ito ay partikular na iniayon para sa kanila. Ang pag-unlad sa lakas ay kahanga-hanga. Gaga-gaga. Ang boses ni isa, kung hindi man sinasadyang kontrolin, ay medyo malupit, parang tawa ng pato. Sa loob ng salamin ng mga pagsubok, walang araw at buwan, at walang iba pang pinagmumulan ng liwanag, ito ay nahuhulog sa ganap na kadiliman. Walang bakas ng liwanag. Ang ganitong mga kondisyon sa kapaligiran ay halos wala sa labas. Hanggat umiiral ang araw at iba pang mga bagay sa kalangitan, palaging may liwanag na sumisikat sa lupa. Kahit maulap na gabi, magkakaroon pa rin ng kislap ng liwanag. Kahit sa isang kuweba sa ilalim ng lupa, imposible ang ganap na kadiliman. Pagkatapos ng lahat, ang liwanag ay maaaring ma-refracted at nakakalat, na umaabot sa bawat sulok. Imposibleng umiral ang ganap na kadiliman. Gayunpaman, sa loob ng salamin ng mga pagsubok na ito, hanggat walang ibang pinagmumulan ng liwanag, ito ay nababalot ng ganap na kadiliman sa lahat ng dako. Para kay isa, na naunawaan ang mga simulain ng Dark Path, ang kapaligirang ito ay isang malaking kalamangan. Sa sandaling ito, ang lakas ni isa ay umabot na sa rurok ng huling yugto ng nascent soul, at ang kanyang mental power ay kakapasok lang sa internal fusion realm. At ngayon, nalalampasan na niya ang bottleneck ng void reclusion. Buzz! Sinamahan ng isang alon ng pagbabago-bago, isang malakas na aura ang nagmula kay isa. Pagkatapos, ang aura ay agad na nagtagpo at nawala. Nang sa wakas ay nakabisado na ang kumpletong madilim na landas, matagumpay siyang nakasulong sa unang yugto ng void reclusion. Ang kanyang buong pagkatao ay sumanib sa kadiliman. Ganap na nawala. Walang makakadiscover sa akin. Gaga-gaga. Ako ay talagang isang ipinanganak na mamamatay tao. Manginig ka, maliit na basura. Sa loob ng salamin ng mga pagsubok na ito, umasa si isa sa kanyang kakayahang makihalubilo sa mga anino, pinagkadalubhasaan ang mga diskarte sa pagnanakaw, at sino ang nakakaalam kung gaano karaming kalahok ang kanyang napatay. Ngayon, sa ganap na pagkabisado ng madilim na landas, ang kanyang kakayahan sa pagnanakaw ay muling bumuti, hanggang sa punto kung saan maaari na siyang ganap na sumanib sa kadiliman. Ang kasanayang ito sa pagpatay ay walang alinlangan na sumailalim sa isang husay na pagbabago. Ang baluktot na pag-iisip na ito ng kanyang tanging ninanais ay pumunta sa isang pagpatay at maranasan ang kasiyahan ng pagpatay. Sa kabilang banda, sinundan ni Ricardo si Violet habang nagpatuloy sila sa isang tiyak na direksyon ng biglang, nakaramdam siya ng isang uri ng koneksyon. Bilang isang taong nagtataglay ng Dragon Gaze Heavenward Technique, sa muling pagsulong ng kanyang kaharian ng espiritual na kapangyarihan, naging mas sensitibo siya sa ilang mga sensasyon. Violet, sandali. Ang diskarte sa pagsubaybay na ginamit mo sa Ulrich, nananatili itong epektibo sa loob ng 7 araw, tama ba? Hindi mo kailangang magmadali para hanapin siya. Samahan mo muna ako. Isang pagbabago ang dumating sa ekspresyon ni Ricardo nang gawin niya ang kanyang huling desisyon. Sa susunod na sandali, kasunod ng bahagyang sanhi na koneksyon, lumihis siya ng bahagya sa orihinal na direksyon at nagmamadaling tumuloy. Kabanata 872, Not Just a Thought. Sa loob ng Mirror of Trials, ang taong naramdaman ni Ricardo na may karmic connection ay walang iba kundi isang disipulo ng Sun Moon Sect. Sino pa ang maaaring magbahagi ng gayong bono dito? Nasa tabi niya sina Savannah at Violet, ang dalawang dalaga. Cecil. Hindi malamang.
Ang pinakamataas na posibilidad ay ang tatlong miyembro ng Sun Moon Sect na iniisip niya ngunit hindi pa niya nakakaharap. Nagtataka si Ricardo sa sarili, siguro alin sa tatlo ito. Bilang kasalukuyang young master ng Sun Moon Sect, si Ricardo ay nagmamalasakit pa rin sa tatlong disipulong kasama niya. Sa makatuwid, nang maramdaman niya ang isang pahiwatig ng koneksyon ng Carmack, inilipat niya ang kanyang pagtuon. Napansin ni Violet ang pagbabago nito at kumunat ang noo nito ngunit hindi ito umimik. Si Savannah, na palaging tapat kay Ricardo, ay sumunod sa kanyang pangunguna ng walang anumang pagtutol. Gayunpaman, sa susunod na sandali, biglang nagpakawala ng mahinang hininga si Violet. Napagtanto niya na ang direksyong tinatahak ni Ricardo ay tila katulad ng kinaroroonan ni Ulrich. Sa loob ng mabatong bundok, dalawang figure ang kasalukuyang magkaharap, nananatiling maingat at umiiwas sa direktang salungatan. Ang pag-survive sa Mirror of Trials ay hindi madaling gawa. Isang tao ang nakasuot ng puti, napapaligiran ng malamig na aura at naglalabas ng mahinang puting liwanag. Ang ibang tao ay nababalot ng kadiliman, na nababalot ng kapangyarihan ng kamatayan. Sir, pwede po bang magtanong kung saang pamilya o sekta kayo nabibilang? Itinaas ni Eric ang kanyang kamay at same time na nagtanong, na mukhang mas maingat at mapagpakumbaba kumpara noong nakatagpo niya ang tatlong disipulo ng Sun Moon Sect noon. Kalmadong sumagot si Ulrich, ako si Ulrich ng Broken Pulse Sect. So, Ulrich ka ng Broken Pulse Sect. Ako si Eric ng Graves Family. Ang Broken Pulse Sect at ang Graves Family ay palaging nag-iisa. Pareho kaming nasa maagang yugto ng Void Reclusion. Kung mag-aaway man tayo, natatakot ako na pareho tayong matatalo. Hindi tiyak kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Maghihiwalay ba tayo ng landas dito? Napangiti ng mahina si Eric. Sa malamig na liwanag na nagmumula sa kanya, nakita niya ang itim na aura na bumabalot kay Ulrich, na nagpapahiwatig na nagtataglay siya ng makapangyarihan at kakaibang puwersa ng Dao. Dahil dito, si Eric, na nagtataglay ng daan ng yelo, ay nag-alinlangan na makipaglaban sa kanya. Saglit na kumikislap ang mga mata ni Ulrich nang marinig ang sinabi ni Eric, pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango at sinabing, mabuti naman. Ito ay halos isang buwan sa loob ng Mirror of Trials. Ang mga nakaligtas na kalahok ay hindi na nagmamadali sa pakikipagkita sa isa't isa ngunit nagpatibay ng medyo, bully the weak, fear the strong, na diskarte. Sa yugtong ito, ang mga maaaring makapasok sa Void Reclusion Realm ay pawang mga mabigat na individual. Mayroong 60% na pagkakataon na maiwasan ang isang away kapag nakakaharap ang isa't isa. Ang lahat ay naghanap ng mas mahihinang Nascent Soul Realm Cultivator upang sakupin ang kanilang boundary talismans, sa halip na bulag na makipag-ugnayan sa mga kalahok sa parehong antas at alisin ang iba. Sa ganitong paraan, maaari nilang mapakinabangan ang kanilang mga pagkakataong mabuhay at magpatuloy sa landas. Pagkatapos ng lahat, ang Star Path Seed Selection Tournament ay may deadline na 3 buwan. Kung ang bilang ng mga kalahok sa loob ng Mirror of Trials ay lumampas pa rin sa 10 pagkatapos ng panahong iyon, ang pagraranggo ay matutukoy sa pamamagitan ng bilang ng mga boundary talisman na hawak. Kahit ipilit pa nilang lumaban hanggang 10 na lang ang natitira, maaalis nila ang isa't isa mamaya. Fallen. Malalim na sumulyap si Eric kay Ulrich, itinaas ang kamay, at aalis na sana. Tapikin, tapikin, tapikin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang tunog ng mga yabag ay umalangaw sa hangin. Sino nandyan? Malamig na sigaw ni Eric. Napansin din ni Ulrich at naglabas ng lighter sa bulsa, sinindihan ito at ibinato sa direksyon ng mga yabag. Biglang nagliwanag ang kadiliman, nagsiwalat ng 3 figure. Isa itong lalaki at 2 babae. Kung hindi sila Ricardo, Violet, at Savannah, sino kaya sila? Nang makita ni Violet si Ulrich, ipinikit ni Violet ang kanyang magagandang mata, na nagmumula sa isang pagpatay na layunin. Ang tingin naman ni Ricardo ay diretsyong nakalock kay Eric. Dahil ramdam niya na ang ugat ng sanhi at bunga ay walang iba kundi itong binatang nakaputi. Sa sandaling ito, iba ang ekspresyon ng mukha ni na Eric at Ulrich.
Bakas sa mukha ni Eric ang pagkadismaya. Bagamat nasa maagang yugto din ng void reclusion si Violet, humina ang kanyang aura, nakikita ang mga mantsa ng dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, na nagpapahiwatig ng mga pinsala. Para sa isa pang lalaki at babae, ang isa ay nasa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul, at ang isa ay nasa tuktok ng nascent soul sa bandang huli. Sa mga mata ni Eric, ang gayong lakas ay walang halaga, madaling mapuksa. Sa madaling salita, ang trio na ito ay walang iba kundi sugatan at may kapansanan. Nanatili ang tingin ni Ulrich kina Violet at Ricardo. Violet. Hehe, so we meet again after I let you escape with your life last time. Parang gusto ka ng wakasan ng tadhana. Ang mas ikinagulat ko ay nasa tabi mo ang batang ito. Ricardo, matagal na kitang hinahanap. Si Ulrich, dala-dala ang pasanin na ipinagkatiwala sa kanya ng pinuno ng Broken Pulse Sect, si Ernie, ay gustong mahuli si Ricardo at ibalik siya sa sekta. Sa pagbagsak ng mundo sa kadiliman, orihinal na naisip ni Ulrich na napakaliit ng pagkakataong mahanap si Ricardo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad siya sa kanya. Tunay, pinapaboran ako ng kapalaran. Gayunpaman, habang ang mga salita ay nahulog, si Ricardo ay nanunuya. Isa pang nakakita sa akin at iniisip na ito ay isang sorpresa. Ang 7 basura mula sa Ancient Willis family ay ganoon din ang iniisip. At pagkatapos, lahat sila ay namatay. Na may malamig ng nguso, pinaikit niya ang kanyang mabituing mga mata at nagtanong, ikaw ay dapat si Ulrich mula sa Broken Pulse Sect, tama ba? So, gusto mo rin akong hulihin? Napangiti si Ulrich, hindi lang iniisip. Sa sandaling ito, nang masaksihan ang eksenang ito, kumislap ang mga mata ni Eric, at napaatras siya ng ilang hakbang. Nginitian niya si Ulrich at sinabing, Ulrich, so itong tatlo ay iyong mga talunang subordinate at kaaway na matagal mong hinahanap. Kung gayon, hindi ako makikipagkompetensya sa iyo. Ipauubaya ko sila sa iyo na pumatay, at ang kanilang mga boundary talisman ay magiging iyo. Aalis na ako ngayon. Pagkasabi nun ay nag-gesture si Eric na parang aalis na. Gayunpaman, malalim sa kanyang mga mata, isang bakas ng tuso at panlilinlang ang sumilay. Sa dilim, hanggat umuurong siya sa isang tiyak na distansya, sino ang makakaalam kung siya ay tunay na umalis o nagkunwari lang. Si Eric ay maaaring kumilos ayon sa sitwasyon. Kung madaling mapangalagaan ni Ulrich si Ricardo at ang iba pa, tahimik siyang makakawala. Kung ang magkabilang panig ay nasugatan ng husto sa laban, hindi niya akalain na samantalahin ang sitwasyon, kahit na hindi pinapatawad si Ulrich. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Naramdaman ni Eric ang pagdagsa ng chi na mahigpit na nakalok sa kanya. Nakita niya ang matangkad na binata na tinatawag na Ricardo ni Ulrich, na titig ng masama sa kanya. Kabanata 873, isang suntok ang nawasak, 2 suntok ang buhay. Gusto mong umalis? Ayos. Sagutin mo muna ako ng ilang tanong. Napatitig si Ricardo sa kalaban, malamig at mabagsik ang ekspresyon nito. Isang ungol ang tugon ni Eric, nakatingin kay Ricardo at hindi maiwasang mapangiti. Tumawa siya, puno ng pang-aalipusta at pangungut siya, na para bang may narinig siyang nakakatawa. Isang mid-stage na nascent soul na basura ang nang-ahas na pigilan ang isang void reclusion realm powerhouse at humingi ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Sagutin ang iyong mga tanong. Karapat-dapat ka ba? Ngumisi si Eric at nagtanong. Nakakita ka na ba ng isang chubby na babae o isang pares ng kambal na kapatid? Hindi nakipag-away si Ricardo at dumiretso sa punto. Nagkaroon ng mahinang karmic connection sa pagitan ng kanyang kalaban at sa kanyang sarili, ngunit sigurado si Ricardo na hindi pa niya nakita ang taong iyon. Ang tanging paliwanag ay ang taong ito ay maaaring nakipag-ugnayan sa isang taong pamilyar sa kanya. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa puso ni Ricardo, na nagdulot ng isang pakiramdam ng pag-iisip. Pagkahulog pa lang ng tanong, ngumisi si Eric at saka ngumisi na may halong panunuya at panunuya. Hahaha, isang chubby na babae at isang pares ng kambal na kapatid. Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa mga disipulo mula sa Sun Moon Sect?
Oo, nakita ko na sila. Anong problema? Natatawang tanong ni Eric. Nang marinig ito, agad na tumalim ang tingin ni Ricardo, at agad niyang tinanong, nasaan sila? Ilang beses humagalpak ng tawa si Eric. Ano sa tingin mo? Sa Mirror of Trials na ito, kapag ang isang mahinang tulad mo ay nakatagpo ng isang void reclusion powerhouse, hulaan mo kung ano ang mangyayari sa kanila. Tama na yan. Pinatay ko sila. Hahaha. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Ricardo, at isang surge of murderous intention ang nagmula sa kanya. Ano? Sylvester, Erasmus, at Win, patay na. Bagamat hindi nagtagal si Ricardo sa kanilang tatlo, bilang young master ng Sun Moon Sect, nang marinig na pinatay ang kanyang mga alagad, isang alon ng galit at puot ang bumalot sa kanyang loob. Sabi mo pinatay mo sila. Nagngangalit si Ricardo at nagtanong. Tama na yan. Ano naman? Sa paghusga sa iyong hitsura, naghahanap ka ba ng paghihiganti para sa kanila? Halika na. Tingnan ko kung paano mapapatay ng mid-stage nascent soul cultivator ang isang void reclusion powerhouse na tulad ko. Hahaha, pang-iinis ni Eric. Nanatiling walang ekspresyon si Ricardo sa sandaling ito at dahan-daang tumango. Mabuti. Makikita mo na agad. Hahaha, nakakatuwa. Isang mid-stage na nascent soul na basura ang nagsasabing papatayin ako. Ulrich, narinig mo ba iyon? Mapanuksong tumingin si Eric kay Ricardo at sinabing, nga pala, kapag pinatay ko ang tatlong basurang iyon, sinabi ko na kung may makasalubong akong muli sa Sun Moon Sect, papatayin ko sila isa-isa. Mukhang isa ka talaga sa kanila. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Kyrie, at sinabi niya sa malalim na boses, Eric, ipaubaya mo sa akin si Ricardo. Kung interesado ka, ipapaubaya ko sa iyo ang dalawa pang babae. Ang kanyang misyon sa pagkakataong ito ay hindi ang patayin si Ricardo kundi ang hulihin siya at ibalik siya. Kung pinatay ni Eric si Ricardo, paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang lolo na si Ernie? Kung ganoon, ipapaubaya ko na kay Ulrich, nakataas ang isang kilay na sabi ni Eric at nakangiti. Dahil doon, nakahanda siyang pansamantalang tumabi. Sa mata niya, si Violet lang ang nagbabanta. Ngayong haharapin na ni Ulrich si Ricardo, ayaw bitawan ni Eric sina Violet at Savannah. Tiyak na ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon si Ulrich na samantalahin. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, nagpakawala si Ricardo ng malamig na buntong hininga, na naglalabas ng napakatinding aura ng pangingibabaw at kawalan ng kakayahan mula sa kanyang katawan. Kayong dalawa, hindi na kailangan ng pabalik-balik. Dahil sa inyo, pareho kayong mamamatay. Boom! Humakbang si Ricardo at sinugod si Eric. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Violet, at sumunod siya sa likuran. Pagkatapos ng lahat, kaharap nila ang dalawang makapangyarihang eksperto sa void reclusion, at nag-aalala siya na si Ricardo lang ang hindi makakayanan nito. Si Savannah ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw, naglalabas ng asul na liwanag mula sa kanyang katawan, naghahanda na palakasin ang bilis ni Ricardo gamit ang kapangyarihan ng Way of the Wind. Ikaw lang. Sandaling natigilan si Eric sa aura na nagmumula kay Ricardo, pero hindi pa rin siya naniniwala na si Ricardo ang katapat niya. Ngumisi siya at bumunot ng espada, nakipagkita kay Ricardo. Napuno ng malamig na aura ang kanyang sandata at ang kanyang buong katawan. Sa sumunod na sandali, bumangga ang kamao ni Ricardo sa mahabang espada ni Eric, na nagbunga ng malutong na tunog. Klang, klang, klang. Ang karaniwang mahabang espada na ibinigay ng Kunlun Divine Mountains, na kayang tiisin ang totoong chi infusion ng nascent soul at mga ordinaryong eksperto sa void reclusion, ay hindi nakayanan ang lakas ng suntok ni Ricardo. Nabasag ang mahabang espada ni Eric. Boom! Kaagad pagkatapos, ang kamao ni Ricardo ay tumama kay Eric. Ang matatag na ice-based protective true chi ng kalaban ay nabasag ng suntok ni Ricardo, at ang tunay na chi na na-infuse ng Way of Ice na nakakalat na parang yelo. Puff! Pinalipad si Eric. Tinamaan siya ng napakalakas ng kamao ni Ricardo kaya umubos siya ng dugo at nagtamo ng matinding pinsala. Gayunpaman, ang Way of Ice mula sa kalaban ay tumagos din sa katawan ni Ricardo,
dahilan para makaramdam ito ng panandaliang paghina at hindi agad nakahabol. Sa pagsasamantala sa pagkakataong ito, inilabas ni Eric ang kanyang sariling potensyal sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Pagkalapag ay agad siyang napabalikwas, tiniis ang matinding sakit sa kanyang mga organo, at dumistansya kay Ricardo. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng paghamak at pangungutya, sa halip ay isang matinding pagkabigla at pagtataka. Sino ang mag-aakala na ang isang taong mukhang nasa kalagitnaan pa lang ng nascent soul ay maaaring makapinsala ng husto sa isang eksperto sa void reclusion sa isang suntok? Ulrich, gaya ng sinabi mo. Ipaubaya sa iyo ang Ricardo na ito. Akin ang dalawang babae. Sigaw ni Eric na nagbuga ng subo ng dugo. Ngayon napagtanto niya na hindi madaling puntirya si Ricardo. Siya ay isang hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala matigas not upang basagin. Gayunpaman, sa susunod na segundo, naramdaman niya ang lamig sa kanyang gulugod at ang kanyang anit ay nanginginig. Bigla niyang naramdaman ang isang nakamamatay na krisis na mabilis na papalapit. Naabutan na siya ni Ricardo mula sa likuran, ang kanyang kamao ay may dalang nakakatakot na lakas, mabangis na humahampas sa likod ni Eric. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang isa na lumipat ng target kay Ulrich. Bagaman, marahil iyon ay walang kabuluhan pa rin. Sa sandaling ito, si Ricardo ay napapalibutan pa rin ng isang pahiwatig ng berdeng ilaw, ang kapangyarihan ng Way of the Wind na ipinagkaloob sa kanya ni Savannah, na nagbigay sa kanya ng katayuan ng Wind Thunder. Ang bilis na naapektuhan ng Way of Ice ni Eric ay agad na napawalang bisa. Ang bilis umabot sa rurok. Hindi ko pinatay ang chubby na babaeng iyon. Hindi ko ginawa. Pakiusap. Boom! Sa sandaling iyon, nanginig ang kaluluwa ni Eric, at isang sigaw ng paghihirap at pagsusumamo ang lumabas sa kanyang bibig. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, umalangaw ang isang malakulog na epekto. Walang awang hinampas ng kamao ni Ricardo ang likod niya. Agad na nabasag ang gulugod nitong maagang yugto ng Void Reclusion Prodigy. Ang naapektuhang lugar ay bumagsak pa. Sunod-sunod na pumutok ang kanyang mga organo. Isang Void Reclusion expert na nakabisado ang Way of Ice ay nasugatan ng husto sa suntok ni Ricardo at direktang napatay sa pangalawang suntok. Kabanata 874, ang kapangyarihan ng Dao. Ang pisikal na katawan ng Sky Shaker ay tumutugma sa Void Reclusion realm ng Chi Refinement. Sa parehong antas ng paglilinang, ang diskarte sa pagpino ng katawan ay nalulugod sa Chi Refinement. Sa madaling salita, kahit na walang ibang kakayahan si Ricardo, na umaasa lamang sa pisikal na lakas ng Sky Shaker realm, madali niyang matatalo ang isang early stage na Void Reclusion expert. Bukod dito, ang Ricardo ay nagtataglay din ng makapangyarihang mga diskarte tulad ng kumpletong Thunder at Lightning Dao, ang embryonic form ng Solid Earth Way, at ang Power of Death. Ang kanyang depensa ay masasabing nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. At ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay nakakatakot. Si Eric, na nagtataglay ng daan ng yelo, ay talagang may mabigat na depensa ng Chi, na bumabalot sa kanyang sarili na parang layer ng yelo. Gayunpaman, napatay pa rin siya sa pamamagitan lamang ng dalawang suntok. Pagkalapag, nanlaki ang mata ni Eric at parehong may hinanakit at takot na tumingin kay Ricardo. Paano? Paano posible? Para sa iyo na maging ganito kalakas? Ikaw ba? Talaga? Nasa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul. Kaya, malamig. Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang daan ng yelo sa loob ng kanyang katawan na naglaho, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang kamalayan sa walang katapusang kadiliman sa gitna ng walang katapusang lamig. Walang ekspresyong sinulyapan siya ni Ricardo at tahimik na sinabi sa kanyang puso, Sylvester, Erasmus, Win, hindi kita kayang protektahan, pero at least na ipaghiganti na kita. Sa sandaling iyon, si Violet, na kasama ni Ricardo at malapit nang makipagsanib puwersa sa kanya, ay natigilan sa kinatatayuan. Nakatayo siya doon, hindi gumagalaw. Ang kanyang mislan at magandang mukha ay puno ng matinding pagtataka. Patay. Isang mid-stage na Void Reclusion expert talaga. Namatay ng ganoon lang. Ang dalawang suntok ni Ricardo ang tumapos sa lahat.
Nagdulot ito ng mabagyong alon ng pagkabigla sa puso ni Violet. Pagkatapos, habang tinitingnan niya si Ricardo, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang magningning sa pananabik, na sinundan ng matinding pananabik at kasiyahan. Nadama niya na ang kanyang desisyon na talikuran ang daan ng kamatayan at ibigay ito kay Ricardo ay hindi kapani-paniwalang matalino. Ang taong ito ay tiyak na makakalaban sa pamilya ng Ancient Willis. Marahil, hindi masyadong malayo sa hinaharap. Kung wala siyang kakayahan, aasa siya sa lalaking ito para maghiganti para sa kanyang lolo at ama. Sa kabilang banda, si Savannah, nakakalapat lang ng daan ng hangin kay Ricardo, ay biglang may naramdaman sa kanyang puso pagkamatay ni Eric. Sa kaibuturan ng kanyang intuition, naramdaman niya ang isang tiyak na kapangyarihan ni Dao sa mundo. Ito ang daan ng yelo na dati ng pinagkadalubhasaan ni Eric. Ang daan ng yelo, bilang isang advanced na Dao ng 5 elemento, ay iba sa Thunder at Lightning Dao at ang daan ng kamatayan. Hindi ito nagtataglay ng pagiging exclusive. Kaya, hindi kailangan na siya ang pumatay para makuha ang kapangyarihan ni Dao. Kung ikukumpara kay Ricardo, na walang tugon sa daan ng tubig at daan ng yelo, si Savannah ang unang nakadama nito. Pagkatapos ng lahat, ang batang babae na ito ay nagkaroon dati ng ilang resonance sa embryonic form ng Way of Water. Sa sandaling ito, nakuha niya ito kaagad. Naglakas loob si Savannah na hindi maging pabaya. Matapos masaksihan ang makapangyarihang pagkilos ni Ricardo sa pagpatay sa eksperto sa unang yugto ng Void Reclusion, si Eric, pinatahimik niya ang kanyang isip at mabilis na naramdaman at nakipag-ugnayan sa Way of Ice sa lugar. Sa sandaling ito, lumingon si Ricardo at malamig na tinitigan si Ulrich. So, nakakagulat ka pa rin bang makilala ako? Walang ekspresyong tanong ni Ricardo. Si Ulrich, sa sandaling ito, ay may pabago-bagong ekspresyon sa kanyang mukha, na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng pakikipaglaban ni Ricardo ay sobrang nakakatakot. Aaminin ko, nagawa mo akong sorpresahin. Pero huwag kang masyadong maangas. Wala kang alam sa mga pamamaraan ko. Dahil nasaksihan ni Ricardo ang madaling pagbagsak kay Eric, ang mga salita ni Ulrich ay nagdadala pa rin ng matinding tiwala sa sarili. Oh, well, sana hayaan mo akong maranasan ito. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at masamang sinabi. Whoosh! Sa sumunod na segundo, diretso siyang sumugod kay Ulrich, parang isang mabangis na hayop na nakatago sa dilim. Si Ricardo ay lubos na nagtitiwala sa pagpatay kay Ulrich. Hindi siya naniniwalang makakayanan ni Ulrich ang mga pag-atake niya. Tungkol sa kapangyarihan ng daan ng kamatayan na taglay ni Ulrich, hindi inisip ni Ricardo na ito ay isang bagay na kakaiba. Marahil ito ay katulad ng kapangyarihan ng kulog at kidlat. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang kakaibang ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ni Ulrich. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng virtual grab, nagpakawala ng kakaibang atake mula sa kanyang palad. Ang pag-ataking ito ay hindi naglalaman ng anumang totoong enerhiya at tila walang malakas na puwersa. Ito ay ganap na tahimik, nakahawig ng isang itim na gas na nagbago sa isang kadena. Ngunit sa isang iglap, isang pakiramdam ng babala ang bumalot sa puso ni Ricardo, at nakaramdam siya ng pag-goosebump sa buong katawan. Isang malakas na pakiramdam ng krisis ang kumalat sa buong pagkatao niya. Magwala! Sigaw ni Ricardo at binato ng suntok ang itim na kadena na ginawa ni Ulrich. Gayunpaman, ang itim na kadena na nabuo ng itim na gas ay ganap na hindi naapektuhan ng pag-atake at nakarating sa Ricardo nang walang anumang hadlang. Nakakagulat, ito ay isang ganap na nakakatakot na pag-atake na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng daan ng kamatayan. Ang kadena ng kamatayan, nang mahawakan si Ricardo, ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hahaha, maranasan ang kapangyarihan ng Way of Death, Death Entanglement. Tagumpay na tumawa si Ulrich. Ricardo. Nag-iba ang ekspresyon ni Violet nang makita ang nangyayari. Sa pag-iyak, lumipad siya patungo kay Ulrich, hawak ang kanyang mahabang espada at nilaslas ang mga itim na tanikala na nakatali sa paligid ng Ricardo. Gusto niyang tulungan si Ricardo na makawala sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan.
Ang death entanglement na ito ay puro nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga natural na batas at hindi maaaring maapektuhan ng mga ordinaryong pag-atake. May bakas ng pagkabalisa at gulat ang bumungad sa magagandang mata ni Violet, at nakatutok lamang siya sa pag-atake kay Ulrich. Marahil sa pamamagitan ng pagpatay sa instigator, maalis niya ang mga itim na tanikala sa katawan ni Ricardo. Ikaw na mahina, anong magagawa mo sa akin? Matapos gamitin ang death entanglement, si Ulrich ay nasa winning position na at nagsimulang labanan si Violet ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling ito, nakatayo doon si Ricardo, nakagapos ng mga itim na tanikala, hindi makagalaw. Nararamdaman lang niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng kamatayan na sumalakay sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga itim na tanikala. Kahit nataglay din niya ang kapangyarihan ng kamatayan, ang kalidad ng dalawang kapangyarihan ay hindi maihahambing, at hindi niya mapigilan ang mga likas na batas ni Ulrich. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng kamatayan na ito ay nagpatuloy sa pagsira sa kanyang sigla, na naging sanhi ng kanyang katawan na unti-unting lumala. Envelt, Ram, A. Erg ang nagmamay-ari ng nilalamang ito. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, ang puwersa ng buhay ni Ricardo ay ganap na mawawala sa isang kisap mata. Papatayin siya ng death entanglement na ito. Gayunpaman, pagkatapos na maranasan ito sandali, nanatiling hindi naapektuhan ang panloob na katahimikan ni Ricardo. Ang kapangyarihan ng mga natural na batas, mukhang nakakatakot. Hindi ka takatakang naging confident ka nang makita mong natalo ko si Eric sa isang iglap. Kung gagamitin mo ang hakbang na ito sa ibang tao, ito ay hindi matatalo. Pero sa kasamaang palad, kaharap mo ako. Kabanata 875, ang lakas ng Sky Shaker. Naipit si Ricardo sa kadena ng kamatayan, ngunit nanatili siyang kalmado, kahit na walang pakundangan na hinarap si Ulrich. Nang marinig ito, si Ulrich, na dinidiin si Violet at umaatake sa kanya, ay napabulalas, Ricardo, kahit nasa bingit ng kamatayan, naglakas loob ka pa ring kausapin ako. Anong meron? Mayroon ka bang paraan upang sirain ang aking banal na pamamaraan? Huwag ka nang magyabang pa. Pero magtiwala ka, hindi kita hahayaang mamatay. Bago ka mamatay, babawiin ko ang gusot ng kamatayan at iiwan kita ng hininga. Ang mga salita ni Ulrich ay napuno ng isang malakas na aura ng pangingibabaw at pagtitiwala. Dapat sabihin na si Ulrich, bilang pambihirang henyo ng Broken Pulse sect sa loob ng 100 taon, ay talagang namumukod-tangi. Ang divine technique ay hindi dapat isang bagay na dapat taglayin ng isa sa Void Reclusion Realm. Dapat itong mamaster pagkatapos makapasok sa Fragmentation Void Realm. Sa pangkalahatan, pagkatapos makapasok sa Fragmentation Void Realm, ang bawat makapangyarihang individual ay hindi lamang dapat na maunawaan ang mga batas ng langit at lupa kundi magkaroon din ng malalim na pag-unawa sa subtlety, kahit na sa lawak ng kakayahang mag-navigate sa mga gawain nito sa mundo. Noon lamang nila magagamit ang kapangyarihan ng mga batas upang bumuo ng kanilang sariling domain ng mga batas. Katulad ng sinaunang domain ng Bloodlines mula noon. Noon lamang nila magagamit ang kapangyarihan ng mga batas upang mag-evolve ng iba't ibang makapangyarihang pamamaraan ng Diyos. Kung ang mga kasanayan sa militar ay mga pamamaraan na nabuo gamit ang totoong chi, kung gayon ang mga divine technique ay mga pamamaraan na isinasagawa gamit ang kapangyarihan ng mga batas. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi maisip. Ang mga ito ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa iba't ibang mga pambihirang kasanayan na isinagawa gamit ang totoong chi. Sa makatuwid, si Ulrich ay may ganap na pagtitiwala sa kanyang banal na pamamaraan, pagkatali sa kamatayan, na kabilang sa kanyang daan ng kamatayan. Na-master niya ang isang teknik na dapat ay posible lamang sa Fragmentation Void Realm sa kanyang kasalukuyang yugto. Paano maaaring malutas ito ng sinuman? Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Ricardo ay sumangot ng malamig, at ang kanyang buong katawan ay biglang naglabas ng maningning na gintong liwanag. Sa sandaling iyon, siya ay tila naging transparent, tulad ng isang maliit na araw. Ang naglalabas na gintong liwanag ay lubhang nakasisilaw, na ginagawang kasing liwanag ng araw ang paligid.
Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay kumislap lamang ng ilang sandali bago lumabo ang ginintoang liwanag. Gayunpaman, biglang tumaas ang aura ni Ricardo na para bang sesabog na siya sa langit, dahilan para mag-iba ang kulay ng mundo. Buzz! Nanginginig ang paligid sa kanyang aura. Parang sobrang bigat ng katawan ni Ricardo at dinudurog. Ang Body Divine Technique, Space Shaker, ay na-activate. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng kamatayan na patuloy na naninira sa kanyang katawan sa loob ng Ricardo ay biglang naging masunurin, tulad ng isang masunurang tupa. Maging ang kapangyarihan ng orihinal na Death Embryonic Form ay sumanib kay Ricardo at naging kapangyarihan na maaari niyang manipulahin. Tila tumagos sa kanyang katawan ang mga itim na tanikala na bumabagabag sa kanya. Direkta silang hinigop ng katawan ni Ricardo. Boom! Sa pagsipsip ng power of death, lalong lumakas ang aura ni Ricardo. Ang gininto ang lupa at asul na ningning na nagmumula sa kanya ay biglang binalot ng isang patong ng itim na ambon. Mayroon kang isang banal na pamamaraan. Ikinalulungkot ko, nagtataglay ako ng banal na pamamaraan ng katawan, Space Shaker's Power, na partikular na idinisenyo upang pigilan ang kapangyarihan ng mga batas. Sa panahon ng pag-activate ng Space Shaker, sa loob ng 5 minuto, maaari akong maging immune at makuha ang kapangyarihan ng mga batas na ginagamit ng iba at gawin itong sarili ko. Ha! Anong nangyayari? Sa sandaling ito, nanlaki ang mata ni Ulrich, may suot na hindi makapaniwalang ekspresyon. Nawala na ba talaga ang kanyang Death's Entanglement? Hindi ito pagkawala, ngunit pagsipsip ni Ricardo. Ang mahigpit na pagkakahawak ng kamatayan ay dapat na unti-unting masira ang sigla ni Ricardo, tulad ng isang hindi mapigil ang puwersa na dahan-daang nagiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi ito dapat sumugod ng sabay-sabay sa kanyang katawan, na nagdulot ng isang malaking pinsala. Pagkatapos ng Ulrich, naganap ang mga hindi inaasahang pangyayari, na lumampas sa kanyang kontrol. Lalo na nang makita niyang malayang gumagalaw at papalapit sa kanya si Ricardo na handang pumatay. Violet, tumabi ka. Ibigay mo siya sa akin. Sigaw ni Ricardo na may banta ng aura. Nang mapagmasdan ito, nanlaki ang mga mata ni Violet sa pagtataka. Hindi niya maintindihan ang mga paraan na ginamit ni Ricardo para i-neutralize ang kakaibang pamamaraan ni Ulrich. Gayunpaman, pinigilan niya ang pag-atake ni Ulrich gamit ang isang espada at mabilis na umatras. Dahil inangkin siya ni Ricardo, naniwala si Violet na mayroon siyang ganap na katiyakan. Mamatay. Sa isang kisap mata, sumugod si Ricardo, binato ng suntok si Ulrich. Huminga ng masama si Ulrich, inihayag ang kanyang mga sandata, isang pares ng nakabaluti na gauntlets. Sinalubong niya ng suntok ang atake ni Ricardo. Ang mga itim na bungkos ay bumalot sa kanyang kamao. Boom! Sabayan pa ng mahinang tunog, lumipad pa atros ang katawan ni Ulrich. Basag! 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 Sa kalagitnaan ng hangin, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga buto na nabali at mga litid. Pagkalapag, ang kanyang buong kanang braso ay nakabitin ng mahina, na ang balat at mga kalamnan ay napunit. Ang kanyang mga buto ay nagkapira-piraso. Hindi nakayanan ni Ulrich ang nakakatakot na pag-urong mula sa pakikipagpalitan ng suntok kay Ricardo. Hindi biro ang laman ng isang Space Shaker tier na pangangatawan. Paano? Paano mo rin magagamit ang daan ng kamatayan? Paano mo nagawa? Bumagsak ang kanang braso ni Ulrich habang may dugong tumutulo mula sa kanyang bibig, kitang-kita ang takot at pagkalito habang tinatanong niya si Ricardo. Bakit ko sasabihin sa iyo? Bulok sa impyerno. Malamig na ngumisi si Ricardo, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng layuning pumatay. Habang nagsasalita siya, tinadyakan niya ang kanyang paa at walang awa niyang winalis ang kanyang binti patungo kay Ulrich. Napuno ng takot ang katawan ni Ulrich. Inilapat niya ang lahat ng kanyang lakas, itinaas ang kanyang medyo buo na kaliwang braso sa pagtatangkang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, nang ang shin ni Ricardo ay tumama sa kanyang braso, ang kanyang bisig ay agad na yumuko at nabali. Ang mga bali ng buto ay tumusok sa kanyang laman. Dala pa rin ng sipa ni Ricardo ang 70% ng puwersa nito, walang awang tumama sa dibdib ni Ulrich. Boom!
Lumipad palabas ang katawan ng kalaban na parang sumabog na sako, ilang beses nagamulong sa lupa. Slaughter. Ang 7 orifice ni Ulrich ay damyugo ng husto habang ang kanyang puwersa sa buhay ay mabilis na lumiliit, na nagdulot sa kanya sa isang estado ng napipintong kamatayan. Ang kanyang mga laman loob ay nabasag ng hindi na naayos. Ang gusot ng kamatayan ay hindi madaig si Ricardo, ngunit pagkatapos makuha ang kapangyarihan ng daan ng kamatayan, ang kapalaran ni Ulrich ay hindi mas mahusay kaysa kay Eric. Dalawang pag-atake at ang buhay ni Ulrich ay nasa bingit na. Ganap na walang kakayahan sa pakikipaglaban, maaari lamang niyang hintayin ang kanyang huling pagkamatay. Isang henyo ng Broken Pulse Sect. At pinangalanan mo rin si McCarthy. Ano ang relasyon mo sa mga sect masters na sina Ernie at Kyrie? Kinagat ni Ricardo ang kanyang mga ngipin at tinanong ang halos hindi humihinga na si Ulrich. Isang bahid ng puot ang bumalot sa loob niya. Mapait na ngumiti si Ulrich, ngunit nanatiling tahimik, ayaw sumagot. Di ka magsasalita ha. Hindi mahalaga. Ipinadala upang lumahok sa Star Path Seed Selection Tournament, dapat ay lubos kang pinahahalagahan sa Broken Pulse Sect, sa palagay ko. Ang pagpatay sa iyo ay isang maliit na pagbabayad ng utang. Bumaba ka at samahan mo si Samantha. Tandaan na humingi ng tawad sa kanya. Kabanata 876, nakamamatay na hindi pagkakaunawaan. Sa dilim, isang pares ng mga mata ang nanlilisik sa gilid na ito. Nakapagtataka, ang may-ari ng mga matang iyon ay tahimik at tuloy-tuloy na lumalapit kay Ricardo. Isa, maaari mong sabihin, ay ganap na nakatago. Hindi lamang nakatago sa paningin, maging ang kanilang katawan at hininga ay nagsanib sa dilim. Katumbas ng tunay na nawawala. Kahit na ang ilang mga pag-atake ay nahulog sa kanilang paligid, hindi nila ito maaaring saktan sa lahat. Dahil tuluyan na silang sumanib sa dilim. Ito ang isa sa pinaka-nakakatakot at nakakatakot na kakayahan ni isa, na pinagkadalubhasaan ang kumpletong darkness doctrine. Sa makatuwid, kahit na ang espiritual na kamalayan ni Ricardo ay sumasaklaw sa isang lugar na ilang milya, wala siyang nakitang anuman. Marahil ito ay dahil sa labis na pagtitiwala ni Ricardo sa kanyang sariling larangan ng pag-iisip, ang kanyang pagbabantay ay nasa pinakamababa. Sa kabilang banda, tense ang isip ni Violet, binibigyang pansin ang lahat ng nasa paligid niya. Sa isang panig, si Ricardo ay nakikibahagi sa isang labanan laban kay Ulrich. Sa kabilang panig, si Savannah ay pumasok sa isang estado ng pakikipag-usap sa Heavenly Path Doctrine, at kailangan niya itong protektahan. Tumingin si Ricardo kay Ulrich, puno ng matinding puot ang mga mata nito. Ito ay isang uri ng pagkamuhi sa isang tao at sa kanilang bahay. Oh, haha, hahaha. Ano? Ang taong pinapahalagahan mo. Namatay sa Broken Pulse Sect. Ikaw, isang walang kakayahan. Basura, hindi mo kayang harapin. Ang Broken Pulse Sect, kaya maaari mo lang akong patayin. Haha, hahaha. Alam ni Ulrich na walang alinlangan na mamamatay siya, kaya't panay ang tawa niya. Bahagyang mabangis ang ekspresyon ni Ricardo habang malamig niyang sinabi, ang Broken Pulse Sect ay mawawasak maya-maya. Hintayin mo sa ibaba. Pagkatapos magsalita, nagpakawala siya ng mahinang dagandong, malapit ng tuluyang wakasan si Ulrich. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagbago ang mukha ni Ricardo, at isang malakas na puwersa ang biglang bumaril sa kanya mula sa likuran. Violet. Emph. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Ricardo sa kanyang puso at, dala ang isang tiyak na galit, marahas na sinuntok sa kanyang likuran. Violet, ikaw pala. Talagang tinambangan mo ako bigla bago mamatay si Ulrich. Magaling. Napakahusay. Sa huli, hindi mo kayang labanan ang tukso ng daan ng kamatayan at gusto mong agawin ito sa akin. Kung ipinahayag mo ang iyong mga intensyon noon pa man, wala na akong gagawin. Ang bawat tao'y dapat umasa sa kanilang sariling kakayahan. Pero paulit-ulit mong sinasabi na hindi ka makikipagkompetensya sa akin. And now, at this crucial moment, bigla mo na lang akong tinambangan. Ang iyong puso ay nararapat na parusahan. Sa loob ng puso ni Ricardo, napuno siya ng galit at nagyayelong pag-aalipusta kay Violet.
Sa suntok na ito, nailabas niya ang galit niya. Boom! Spurt! Ang matikas na figurang iyon ay direktang napawi ng suntok ni Ricardo. Ang dugo ay nag-spray mula sa kanyang bibig, gumuhit ng isang arco. Parang may dalang hindi maipaliwanag na kagandahan. Walang laban o hadlang ang suntok ni Ricardo at tumama sa dibdib ni Violet. Sa segundong iyon, nakita ni Ricardo ang mga mata ni Violet. Pagkatapos, nanlamig ang buong katawan niya sa kinatatayuan. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya. Sa halip, mahigpit silang napahawak sa kanyang tagiliran. Sa pagharap sa kanyang pag-atake, siya ay ganap na walang pagtatanggol. Ano ang nangyayari? Isang taong aatake na sana sa kanya, ang kanilang mga mata. Paanong hindi sila titignan sa kanya? Sa isang iglap, tuluyang natarante si Ricardo, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may na-realize siya. Klang! Sa sandaling iyon, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng sagupaan sa pagitan ng ginto at bakal. Naramdaman ni Ricardo ang lamig sa kanyang leeg, isang matalas na sandata ang walang awang tumusok sa likod ng kanyang ulo. Isang ambush. Ito ay isang tunay na pananambang na itinuro sa kanya. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumabas si isa mula sa kadiliman, nanlalaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang buong puwersang welga ni Ricardo ay malinaw na tumama sa likod ng kanyang ulo, ngunit kahit papaano. Hindi nito napatay ang kalaban. At saka, ang kanilang espada. Nabasag. Kita mo, ang kanyang pag-atake ay nagdala ng Power of Dark Laws, isang puwersang hindi dapat maliitin. Ang strike na ito, na naglalayong sa mahalagang punto ng isang maagang eksperto sa Void Reclusion, ay ganap na nakamamatay. Ngunit si Ricardo, maaaring ang kanyang ulo ay gawa sa bakal. Kahit nagawa sa bakal, dapat ay nabutas. Sa sandaling ito, hinawakan ni Ricardo ang likod ng kanyang ulo, at agad na lumitaw ang dugo sa kanyang kamay. Ang hampas ni isa ay talagang nasugatan ang kanyang laman. Biglang tumalikod si Ricardo, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiliit bilang isang agos ng pagpatay na layunin at puot na nagmumula sa kanya. Isa. Ikaw pala. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at saka umungal habang sumusugod sa kausap. Ang mukha ni isa ay nagbago ng husto, hawak ang maikling espada sa kanilang kamay, pinakawalan nila ang 7 Shadow Swords of Evil mula sa Heaven Gap Great Technique, 7 magkasunod na sword lights na humahampas patungo sa Ricardo. Pass! 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 Galit at puno ng puot, hinarap ni Ricardo ang mga pag-atake ni isa at pinaandar ang Rich Soil Unyielding Form, na direktang binabaliwala at tinitiis ang mga ito. Nabasag ng pisikal na katawan ng kanyang Sky Shaker ang 7 ningning ng espada. Sa dagandong, binato niya ng suntok si isa. Boom! Matapos tamaan ng suntok ni Ricardo, lumipad pa atras si isa, nagbuga ng dugo na may halong mga fragment ng internal organs mula sa kanilang bibig. Gayunpaman, sa kanilang pagbaba, ang kanilang figure ay nagdi-distort na parang isang ilusyon. Bago sila lumapag, muli silang naglaho sa kadiliman. Hindi pinatay ni Ricardo si isa sa welga na iyon ngunit hindi rin ipinagpatuloy ang pagtugis. Swoosh! Diretso siyang tumalikod at tumakbo ng galit patungo sa direksyon kung saan itinaboy si Violet. Violet! Violet! Bakas sa boses ni Ricardo ang pagkasakal habang sumusugod sa gilid ni Violet. Sa sandaling ito, bumulwak ang dugo mula sa bibig, ilong, at maging sa tenga ni Violet na parang walang halaga. Labis na bumagsak ang dibdib na tinamaan niya. Ang buong tao ay nasa bingit ng kamatayan. Ang suntok ni Ricardo ay madaling makapatay ng isang maagang eksperto sa Void Reclusion. Si Violet, na nahuli ng walang bantay, ay tinanggap ang suntok, at buti na lang at hindi sila namatay kaagad. Sa sandaling ito, kalahati ng kanilang katawan ay nahulog sa mga kamay ng Grim Reaper. Violet, pasensya na. Nagkamali ako ng akusasyon sa iyo. Hindi ka mamamatay, huwag kang mag-alala, talagang hindi ka mamamatay. Kaya kitang iligtas. Siguradong ililigtas kita. Nanginginig na binuhat ni Ricardo si Violet, nababalot ng paninisi sa sarili at guilt ang boses. Kabanata 877, Pagpapakilos ng pagpuksa. Puff.
Sa mga bisig ni Ricardo, hindi napigilan ni Violet na bumulwak ang isa pang subaw ng dugo, na nabahira ng pula ng mukha at dibdib ni Ricardo. With a complex expression in her beautiful eyes, tumingin siya kay Ricardo at ngumiti ng masama. Ricardo, ako ba, napakasama at hindi karapat-dapat sa puso mo? Sa tingin mo ba gusto kong makipagkompetensya sa iyo? Nang marinig ang mga salitang ito, parang pinipiga ng kamay ang puso ni Ricardo. Umiling siya at sinabing, I'm sorry. Ito ang aking kasuklam-suklam at hindi karapat-dapat na puso, ito ay ang pettiness sa loob ko. Violet, please wag kang magsalita. Male, iligtas kita, talagang kaya ko. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kamay ni Violet at same time na pinaandar ang Dragon's Energy Primordial Technique para pagalingin siya. Umiling si Violet sa sandaling ito at mahinang sinabi, nararamdaman ko na ang puso at baga ko ay nabasag sa suntok mo. Paanong posible na iligtas ako? Ricardo, bago ako mamatay, ay pangako mo sa akin, napapatayin mo si Maximus. At, ikaw ay, ang tagapagmana ng Jade Pendant na Hugis Dragon. Ikaw lang ang makakaakay sa pamilya ng sinaunang Willis. Mula sa kanilang kasawian. Kung maaari, bumalik at kunin ang pamilya ng sinaunang Willis. Huwag mong pabayaan. Ang pamilya, okay. Ito ang panghabang buhay na hiling ng aking lolo. Tumingin si Violet kay Ricardo na puno ng pag-asa at pagmamakaawa. Sa sandaling ito, walang maitatanggi si Ricardo. Paulit-ulit siyang tumango, okay. Ipinapangako ko sa iyo ang lahat. Balang araw, babalik ako sa pamilya ng sinaunang Willis, papatayin ko si Maximus, bawiin ang pamilya, at aakayin sila sa kanilang kasawian. Sige, sige. Huwag ka nang magsalita pa, okay. Kaya kitang iligtas, talagang kaya ko. Ang boses ni Ricardo ay puno ng matinding pagkabalisa at pag-aalala, at siya ay sobrang tensyonado. Nararamdaman din niya na nabasag ang mga laman loob ni Violet dahil sa suntok nito. Bagamat kaya niyang muling buuin ang mga limbs gamit ang Dragon's Energy Primordial Technique, talagang natatakot siya na hindi niya mailigtas si Violet, na ang puso ay maaaring wasak. Kung iyon ang kaso, si Ricardo ay mabubuhay sa pagkakasala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tulad ng isang baliw, inactivate niya ang Dragon's Energy Primordial Technique, gamit ang sarili niyang Dragon Chi para pasiglahin ang likas na True Chi ni Violet at pag-alab ang kanyang sigla. Sa sandaling ito, natapos na rin ni Savannah ang kanyang pag-unawa sa daan ng yelo at lumakad ng may pag-aalala. Nakatingin kay Ricardo na nakahawak kay Violet, ang kanyang magagandang mata ay kumikislap sa pagiging komplikado. Nakapikit na si Violet sa mga sandaling ito, para bang narinig niya ang pangako ni Ricardo at natupad ang kanyang hiling. Ricardo, mabubuhay pa kaya si Violet? Napakagatlabi si Savannah at nagtanong sa mahinang boses. Kaya niya. Tiyak na kaya niya. Kinakabahang sigaw ni Ricardo. Ang reclusive Willis family. Sa loob ng silid ng konseho. Umupo si Maximus ng mataas sa upuan, kasama ang patriarch ng pamilya Willis, si Amos, na nakaupo sa tabi niya. Sa ibaba nila ay ang gulugod ng nakatagong pamilya. Silas at iba pang peak nascent soul stage elders, pati na rin ang mga makapangyarihang tao ng pamilya sa antas ng mga lumang ninuno, sa kabuuan ay 7 tao. Mga elder ng pamilya, protector, at iba pang malalakas na individual mula sa unang yugto ng Nascent Soul hanggang sa huling yugto ng Nascent Soul, sa kabuuan ay 16 na tao. Ang mga naruroon ay maaaring ituring na pinakamalakas na puwersang panlaban ng buong pamilyang Reclusive Willis. At sa gilid ni Maximus, may isang figure na nakasuot ng itim na hood at nakabalot ng itim na roba. Ito ay si Ebenezer, na opisyal na tumalikod sa pamilya ng sinaunang Willis. Isang mabigat na presensya sa yugto ng Mid-Fragmentation Void. Pagbati, Panginoong Patriarch. Ang mga matataas na miyembro ng Reclusive Willis family ay sabay-sabay na yumuko kay Maximus. Hindi kailangang maging magalang, lahat. Ang labanang ito, tiyak na alam ng lahat ang kahalagahan nito. Ang Sun Moon Isle ay orihinal na natuklasan ng aming pamilya, ang pamilyang Willis,
ngunit ngayon ay nahuli na ito ng mga hamak ng Sun Moon Sect. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Maximus sa malamig na boses. Siyempre, kailangan nating bawiin. Si Amos, ang pinuno ng pamilyang Willis, ay matatag na nagpahayag. Bawiin mo! Bawiin mo! Sabay-sabay na sigaw ng matataas na miyembro ng reclusive family. Ang kanilang mga boses ay nagdadala ng matinding hinanakit at isang pakiramdam ng nalalapit na karahasan. Mabuti! Sa pagkakataong ito, hindi lang natin babawiin ang Sun Moon Isle, kundi mabibihag din natin ang pamilya ni Ricardo, ang mga tagapagmana. Hanggat nakuha natin ang mana, ipinapangako ko na ang bawat isa sa inyo ay makibahagi sa mga benepisyo nito. Ang tono ni Maximus ay nagdala ng isang tiyak na alindog at pagpukaw. Sirahin ang Sun Moon Sect, hulihin ang asawa at mga anak ni Ricardo. Sirahin ang Sun Moon Sect, hulihin ang asawa at mga anak ni Ricardo. Iginiit ng mabibigat na miyembro ng reclusive Willis family na may malakas na tono. Sa panunood ng eksenang ito, si Ebenezer, na nakatayo sa tabi ni Maximus, ay nagpakita ng lamig sa kanyang mga mata. Dati, palihim niyang sinundan ng mga eksperto ng reclusive Willis family at nakapunta na siya sa Edoland. Gayunpaman, ang kanyang pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang asawa ni Ricardo at ang kanyang pamilya ay umalis lahat sa Edoland at pumunta sa Sun Moon Isle. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, pinakilos ni Maximus ang buong pamilya ng reclusive Willis, na determinadong lipulin ang Sun Moon Sect. Habang binabawi ang Sun Moon Isle, ang pinakalayunin ay ang asawa at mga anak pa rin ni Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling salakayin nila ang Sun Moon Isle, nangangahulugan ito na si Ebenezer mismo ay kailangang kumilos. Si Vinny, sa tuktok ng Void Reclusion, ay hindi uupo habang nawasak ang sekta. Sa pinakamalakas na line-up sa panig ng reclusive Willis family na nasa tuktok ng Nascent Soul, sino ang makakapigil kay Vinny? Nakadepende ang lahat kay Ebenezer, na nasa kalagitnaan pa lang ng Fragmentation Void. Kapag gumawa siya ng hakbang, tiyak na maaakit niya ang atensyon ng Order Warden. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng labanang ito, hindi alam ni Ebenezer kung gaano katagal niya kayang tiisin ang pagtugis ng Order Warden. Gayunpaman, sa mga bagay na umabot na sa puntong ito, si Ebenezer ay walang ibang pagpipilian at ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Kung kailangan kong mamatay, sana. Kung ang pagtulong kay Maximus na makakuha ng mana mula kay Ricardo ay masira ang 200 taong sumpa ng pamilya at hahayaan ang pamilya na umunlad, kung gayon ang aking kamatayan ay magiging sulit. Napaisip si Ebenezer sa sarili. Samantala, sa Sun Moon Isle. Nay Miranda, gising na. Bakit hindi ka gumigising? Nag-aalala talaga si Nora sa'yo. Isang maliit na figure ang kasalukuyang nakasandal sa gilid ng kama, hawak ang kamay ni Miranda gamit ang maliliit na kamay. Sa cute at maislan na mukha, ang pag-aalala ay nakasulat sa lahat. Nora. Sa sandaling ito, bamulong ang matagal nang walang malay na si Miranda. Nanay Miranda. Mom, gising ka na ba? Gising ka na rin sa wakas. Nagpanteng ang tenga ng maliit na tuwang sumigaw. Sa sumunod na segundo, si Miranda, nahihiyang pa rin, ay nagmulat ng kanyang mga mata at lumingon kay Nora sa tabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng indulhensya at nakakaantig na damdamin. Pagkagising, nakita niya si Nora na nakatayo sa tabi niya, na siyang nagpadaig sa makainang pagmamahal ni Miranda. Dahan-daang umupo si Miranda, hinimas ang ulo. Sa sandaling ito, nakaramdam pa rin siya ng kirot sa kanyang ulo, isang hindi maipaliwanag na kakulangan sa ginhawa. Sa kanyang kawalan ng malay, tila na naginip si Miranda. Ngunit ang mga eksena sa panaginip ay hindi kapani-pani walang matengkad, na parang naranasan niya mismo ang mga ito. Ang panaginip na ito ay tila karugtong ng mga alaalang lumitaw sa kanyang isipan noong nakaraan. Nang maalala ito ay nakaramdam si Miranda ng panlalamig. Ang panaginip ay napuno ng kasamaan, kakaiba, at kalupitan. Kabanata 878, Panik na dulot ng pagpapalakas ng kapangyarihan. Nay Miranda, ano ang nangyayari sa iyo? Napakurap-kurap si Nora at tumingin kay Miranda na nagtataka. Tinitigan ni Miranda si Nora,
at isang kislap ng lilang liwanag ang kumislap sa kanyang magagandang mata. Ilang saglit, nakaramdam siya ng udyok na saktan si Nora. Parang may nakatagong instinct sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang pagnanais na sirain ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Dahil dito ay nanginig ang puso ni Miranda, at pilit niyang kinagat ang kanyang dila. Paano siya magkakaroon ng nakakatakot na salpok? Hindi kaya tuluyang naalis ang masamang espiritu na sumasalakay sa kanyang katawan at kaluluwa noon. Okay lang ako. Gaano katagal akong walang malay? Umiling si Miranda, pilit na pinipigilan ang udyok sa kanyang puso, at nakangiting tinanong si Nora. Mahigit 20 araw na ang nakalipas. Nag-aalalang sabi ni Nora. Habang nagsasalita siya, sumigaw si Nora ng buong puso, Lola, Lolo, Tiyo. Nagising si Nanay Miranda. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod mula sa labas, nakatingin kay Miranda na may pag-aalalang mga ekspresyon. Miranda, kamusta? Mahal. Sis, anong nangyari sa'yo? Miss Lowe. Binomba siya ng lahat ng mga tanong. Matapos ang paulit-ulit na pagtitiyak sa lahat na ayos lang siya, sa wakas ay hinikayat sila ni Miranda na umalis. Sa sandaling ito, mag-isa lang siya sa kwarto. Kumunot ang noo niya, naramdaman ang biglaang paglabas ng ilang pamilyar ngunit hindi pamilyar na alaala sa kanyang isipan. Ito ay isang uri ng malabong imahe, na parabang siya ay patuloy na lumilipad, na nag-iiwan ng bakas ng dugo sa daan. Ang kanyang larangan ng paningin ay tila napuno ng makamulto at kulay abong mga eksena. Saan man siya pumunta, kasunod ang pagkawasak. Hindi. Hindi pwedeng maging ako ito. Siguradong hindi ako ito. Sino ako? Paano ko nagising ang mga nakakatakot na alaala na ito? Napahawak si Miranda sa kanyang ulo, takot at pagkabalisa na bumubulong sa sarili. Sa sandaling ito, naramdaman niya na sa kanyang paggising mula sa pagkawala ng malay na ito, mas maraming alaala ang lumitaw, at ang lakas ng kanyang kaluluwa ay tumaas ng husto. Sa isang pag-iisip, may lalabas niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa labas, kahit na direktang makabasag ng mga mesa at upuan. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot na sa antas ng external release. Sa kanyang intermediary soul physique, habang lumalakas ang kanyang kaluluwa, sumailalim din ang kanyang pisikal na lakas. Ito ay maihahambing sa huling yugto ng myriad forms. Sa mga tuntunin ng pisikal na lakas sa pakikipaglaban, sa lakas, bilis, depensa, at iba pang mga katangian, siya ay sapat na malakas upang makipaglaban sa isang maagang yugto ng void reclusion na eksperto. Bagamat hindi pinagkadalubhasaan ni Miranda ang anumang malalim na prinsipyo ng langit at lupa o nagtataglay ng anumang mga banal na kakayahan ng katawan tulad ni Ricardo, natuklasan niya na nagising siya ng isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang kakayahan. Ang kakayahang ito ay maaaring ituring na masama, kahit na nagiging sanhi ng pakiramdam ni Miranda na ito ay nakapipinsala sa kanyang karma. Soul Domain of Annihilation. Ito ay isang galaw na may kaugnayan sa kaluluwa. Nang i-activate ni Miranda ang Soul Domain of Annihilation, kung may namatay sa loob nito, makokontrol niya ang kaluluwa ng namatay na tao, pansamantalang bubuhayin ang mga ito upang ipaglaban siya. Maaari din niyang direktang pasabugan ang mga kaluluwa sa loob ng hanay, gawing enerhiya ng kaluluwa at magdulot ng nakakatakot na pag-atake ng kaluluwa sa kanyang mga target. Ayon sa antas ng espiritual na kapangyarihan, ito ay nahahati sa sensation, subtlety, internal fusion, external release, at corporeal manifestation. Sa kasalukuyang yugto, sa lakas ng kaluluwa ni Miranda, kung gagamitin niya ang soul annihilation laban sa mga magsasaka na ang kaharian ng kaluluwa ay nasa ibaba ng corporeal manifestation, ang pagsabog ay makakalat sa kanilang mga kaluluwa. At ang sumasabog na kaluluwa, na nabago sa purong enerhiya ng kaluluwa, si Miranda ay maaaring lumamon at sumipsip nito, na nagpapalakas sa kanyang kaluluwa at kapangyarihan. Dapat sabihin, ang nagising na kakayahan ni Miranda ay talagang pambihira at kakilakilabot. Ang pagpapasabog sa kaluluwa, direktang pag-atake sa kaluluwa ng kalaban, anuman ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan o pamamaraan na taglay nila, hanggat ang kanilang lakas sa pag-iisip ay mas mababa sa substantial na antas,
hindi nila kakayanin ang pag-atake sa antas ng kaluluwa na ito. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagkilos na ito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga kaluluwang pahihirapan ang lilipulin, ikakalat, at ipagkakait ang walang hanggang kapahingahan. Matapos maunawaan ang kanyang kasalukuyang lakas at kakayahan, bahagyang nanginig ang maselang katawan ni Miranda. Ang kagalakang dulot ng kanyang tumaas na kapangyarihan ay natabunan ng pagkabalisa. Ito ay masyadong masama. Bakit ako nagtataglay ng gayong masamang kakayahan? Hindi ako ito. Ayaw ko. Ricardo, nasaan ka? Natatakot ako. Nasaan ka? Bukod sa iyo, hindi ko alam kung sino ang kakausapin. Kapag nalaman ng mga tao na mayroon akong ganoong kasamaang kakayahan, lahat ay maglalayo, hindi ba? Kung alam mo, lalayuan mo rin ba ako? Sa pag-ungol, makalipas ang isang araw at isang gabi, tuluyang iminulat ni Violet ang kanyang mga mata. Hinayla siya pabalik sa Ghost Gate ni Ricardo. Phew! Isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Ricardo, puno ng pagod ang kanyang mga mata. Gising ka na pala. Ano ang nararamdaman mo? Tanong niya sa medyo tuyong boses. Napatingin din sa kanya si Savannah na nasa gilid ni Violet na may pag-aalala. Pagmulat pa lang ni Violet ay nakita niya ang mukha ni Ricardo na puno ng pagsisisi at pag-aalala, na nakaantig sa kanyang puso. Hindi ba ako patay? Mahinang tanong niya. Hindi ka patay. Hindi kita hahayaang mamatay. Last time, when you were critically injured and on the verge of death, hinayla kita pabalik, di ba? Ang oras na ito ay pareho. Hehe. Napangiti si Ricardo at tuluyang nawala ang kanyang pag-aalala nang marinig niyang magsalita si Violet. Kung may nangyari kay Violet, mabubuhay siya sa walang hanggang pagsisisi. Manam. Ricardo, salamat. Sinuri ni Violet ang kanyang katawan at hindi makapaniwala na halos gumaling na ang kanyang mga sugat. Bukod sa medyo mahina ang pakiramdam niya, maayos naman siya. Muli, namangha siya sa husay ni Ricardo sa medisina. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Huwag mo lang akong sisihin. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Ako, si Ricardo, ay naghinala na parang kontrabida at nagtiwala sa iyo. Nahihiya talaga ako. Sinisiraan ni Ricardo ang sarili at hindi umiwas sa mga iniisip noon. Kitang-kita ni Violet na tatambangan na siya ni isa kaya naman bigla siyang kumilos. Ang babaeng ito ay nagsisikap na tulungan siya. Pero siya. Mula nang mangyari ang insidente, nagmumuni-muni si Ricardo sa kanyang sarili. Masyado bang madilim ang puso niya? Ang kawalan ng pag-asa, pagtataksil, pangungutya, at ang pabago-bago ng kalikasan ng tao ay naging dahilan ng pagiging malamig at makatotohanan ng puso ni Ricardo. Pagkatapos, naranasan niya ang kalupitan ng mundo ng paglilinang. Nasaksihan ni Ricardo ang pinakamadilim na bahagi ng kalikasan ng tao. Nagdulot ito sa kanya upang mapanatili ang pagbabantay at isang bahagyang pahiwatig ng puot sa sinuman maliban sa mga lubos niyang pinagkakatiwalaan. Tungkol naman kay Violet, inamin ni Ricardo na wala silang masyadong relasyon. Kaya, bago ang kamatayan ni Ulrich, ang una niyang reaksyon ay isipin na nais ni Violet na sakupin ang daan ng kamatayan. Ngunit sa hindi inaasahan. Kabanata 879, Way of Death ay sa iyo. Ayos lang. Pero hindi mo na maibabalik ang iyong pangako. Nakangiting sabi ni Violet kay Ricardo. Nang marinig ang pag-amin ni Ricardo, wala na siyang hinanakit sa kanyang puso. Oo, pangako ko. Walang ganang tumanggaw si Ricardo, puno ng kaseryosohan ang tono nito. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng awa at pagkakautang kay Violet, hindi na isang kakilala lang. Tumingin si Violet kay Ricardo, bakas sa mga mata niya ang pagiging komplikado. Bakas sa maselang mukha niya ang habag at pagdamay. Ricardo, dapat ba talaga kitang tawaging pinsan? Simula noong una nating pagkikita, naramdaman kong namumuhay ka sa puot at pressure, hindi ba? So, hindi kita sinisisi sa reaksyon mo dati. Pero, kuya, hindi ka dapat mamuhay sa puot. Wala ka pa bang asawa at anak na babae? Subukan mong pasayahin ng kaunti ang iyong puso. Hihihi. Inabot ni Violet at hinaplos ang mukha ni Ricardo.
Nang marinig ang mga salitang ito, hindi maiwasang manginig ang katawan ni Ricardo. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang uri ng malalim na koneksyon kay Violet. Ito ay isang pakiramdam, tulad ng sa pamilya. Sa pagkawala ng kanyang mga magulang at hindi alam kung gaano nakatagal, matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito. Oo, Violet, ate. Ngunit paano ko titigil ang pamumuhay sa puot? Kaya mo ba, tulad mo? Tumango si Ricardo, pilit na ngumiti, at hinawakan ang ulo ni Violet bilang ganting tanong nito. Sa pagbagsak ng mga salita, napangiti si Violet sa sarili, may bahid ng lungkot at hinanakit ang kanyang ngiti. Malungkot na namatay ang lolo at ama, at lahat ng kanyang mga mahal sa buhay ay sinaktan ni Maximus. Oo. Paanong hindi mabubuhay ang isang tao sa puot? Marahil iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng moment of resonance sina Violet at Ricardo. Dati, bilang prinsesa ng Ancient Willis family, hindi siya magkakaroon ng ganoong empatiya. Ilang sandali pa ay namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang tanging paraan para makatakas sa puot, marahil, ay ang paghihiganti. Si Maximus, at maging ang Ancient Willis family at ang Reclusive Willis family, ay mga karaniwang kaaway na ngayon ni Ricardo at Violet. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal, biglang may naalala si Ricardo at sinabing, "Nga pala, Violet, subukan mong maramdaman ang kapangyarihan ng daan ng kamatayan sa mundo. Kung kaya mo, pag-usapan ang balangkas ng iyong daan ng kamatayan at gawing tunay na daan ng kamatayan." Si Ulrich, mula pa noon, ay nabugbog na ni Ricardo hanggang sa mamatay. Kahit na nagmamadali si Ricardo na iligtas si Violet pagkatapos at wala ng oras para lagyan muli ito, hindi nagtagal si Ulrich bago siya nasawi. Gayunpaman, hindi kinuha ni Ricardo ang daan ng kamatayan para sa kanyang sarili, ngunit iniwan ito kay Violet. Daan ng kamatayan. Ikaw, hindi mo pa ito kabisado. Mukhang nagulat si Violet. Oo. Ipaubaya ko ito sa iyo, bilang kabayaran ko. Tumango si Ricardo, na konsensya sa kanyang mga sinabi. Hindi na kailangan. Di ba sabi ko hindi ko kukunin sa'yo? Ang iyong lakas ay mas malaki kaysa sa akin, at ang iyong potensyal ay mas malaki din. Ang daan ng kamatayan sa iyong mga kamay ay magkakaroon ng mas malaking epekto kaysa sa akin. Taos-pusong umiling si Violet. No need to be polite, hindi naman kailangan ng magkapatid. Panigurado, kahit wala ang daan ng kamatayan, wala itong gaanong impluwensya sa akin. Hindi mo ba nakita na kahit na ginamit ni Ulrich ang daan ng kamatayan sa akin, wala siyang magagawa sa akin? Ang kapangyarihan ng landas ay talagang magpapahusay sa aking lakas, ngunit para sa akin, hindi ito isang mapagpasyang impluwensya. Nakangiting sabi ni Ricardo. Taglay niya ang pisikal na kakayahan ng Space Shaker, na nagpapahintulot sa kanya na pansamantalang gamitin ang kapangyarihan sa anumang paraan na ginagamit ng iba. Sa makatuwid, kahit na ang kumpletong daan ng kamatayan ay maaaring higit na mapahusay ang lakas ni Ricardo, ang epekto nito ay hindi makabuluhan. Bukod dito, napag-aralan na ngayon ni Ricardo ang kumpletong Lightning Way. Tungkol sa embryonic form ng Solid Earth Way, naniniwala si Ricardo na hanggat nakatutok siya at huminahon, maaari siyang mag-evolve sa kumpletong Solid Earth Way. Para sa kanyang sarili, ang daan ng kamatayan ay icing lamang sa cake. Ngunit napakalaki ng epekto nito sa lakas ni Violet. Oh, ganun ba? Tapos, little sister, sabi ni Ricardo, at parang hindi biro. Sa wakas ay tumango si Violet na nakangiti, nadama ang damdamin sa kanyang puso. Ang mga salita ni Ricardo bilang sariling kapatid ay nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, may bahagyang pagkabalisa sa kanyang puso. Originally, ayon sa arrangement ng lolo niya, dapat ay asawa niya ito. Ngayon, naging magkapatid sila. Ho! Sa sandaling ito, umihip ang malakas na hangin. Nabunot pa ng malakas na hangin ang ilang malalaking puno sa paligid. Basag. Sa gitna ng dilim, isang kidlat ang kumikidlat. Ang langit, na nababalot ng kadiliman, ay talagang napuno ng maitim na ulap sa oras na ito. Habang ang dalawang bituin, ang araw at ang buwan, ay nawala mula sa salamin ng mga pagsubok,
ang buong maliit na ekosistema ng mundo ay nagsimulang gumuho ng unti-unti. Ang iba't ibang matinding celestial phenomena ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod. Gayunpaman, ang mga labanan at eliminasyon sa Mirror of Trials ay hindi tumigil. Bumaba ang bilang ng mga kalahok araw-araw. Kahit na ang ilang matinding kondisyon ng panahon ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay o pagtakas ng mga kalahok. Lumipas ang 3 araw. Sa malawak na dagat, 2 lansya ang naglayag sa Pasipiko. Ang parehong mga lansya ay may mga watawat na nakasabit sa kanilang mga palo, ngunit hindi ito mga pambansang watawat. Sa halip, nagpakita sila ng bandila na may sumasayaw na dragon at phoenix, at ang malaking salitang, Willis. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa sandaling ito, maraming speedboat ang biglang lumitaw mula sa lahat ng direksyon sa malawak na karagatang Pasipiko. Ang mga speedboat na ito ay kahanga-hanga, bawat isa ay puno ng mga ganap na armadong pirata. Sila ay walang iba kundi ang kilalang grupong pirata ng Poseidon Guard, na umangkin sa nakapalibot na lugar na ito sa dagat. Hoy! Kaninong barko yan? Sa isa sa mga speedboat, isang maitim ang balat na may dalang AK-47 ang nagtanong sa kanyang kasama. Siya ang pinuno ng ekspedisyong ito, na kilala bilang Obsidian. Hindi sigurado. Walang pambansang watawat. Pero parang ang flag bearer nila. Pryosian character. Tumingin ang deputy leader sa teleskopyo at sinabing, "Mga Pryosian. Damn it, who cares? Kung hindi nila ilipad ang bandila ng Pryosian, magpapanggap kaming hindi namin nakikilala ang kanilang script. Pumunta ka at dambungin mo sila." Ngumisi si Obsidian, puno ng pananabik ang mukha habang nakatingin sa 2 lansya. Para siyang nakakita ng 2 malalaking piraso ng karne. Isa-isang pinalibutan ng mga speedboat na puno ng mga pirata ang 2 lansya. Makinig kayo, lahat ng nakasakay. Kami ang mga bantay ni Poseidon. Ihinto ka agad ang iyong mga barko at maghanda na ibigay ang iyong mga kayamanan, silang lahat. Kung makikipagtulungan ka, baka mapanatili mo ang iyong kalunos-lunos na buhay. Kung hindi, lahat ng lalaki ay itatapon sa dagat para pakainin ang mga peteng. Ibebenta ang mga babae sa black market. Hahaha. Matagumpay na nakalapit, kinuha ni Obsidian ang isang megaphone at sumigaw ng ligaw. Ay! Kabanata 880, Pagsalakay sa gabi. Isuko mo ang iyong mga kayamanan, kung hindi, gagawin ka naming isang bahay pukyutan. Hahaha. May nakasakay bang mga batang babae mula sa Pryosia? Lumabas ka at tingnan natin. Oo. Ang 2 barkong ito ay medyo kahanga-hanga. Dapat silang kabilang sa isang mayamang pamilya. Nang bumagsak ang boses ni Obsidian, itinaas ng mga pirata ang kanilang mga baril sa langit at nagpaputok ng malakas, na tinatakot ang mga tao sa barko. Ang kanilang mga bibig ay puno ng nasasabik na mga sigaw, na may bahid ng kabastusan. Sa deck ng lansya sa unahan ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may marangal na aura. Ito ay walang iba kundi si Amos, ang pinuno ng pamilyang Reclusive Willis. Ano ang sinasabi ng mga taong ito? Tanong ni Amos sa isang matanda sa pamilya Willis sa tabi niya. Hindi ko maintindihan, sagot ng elder ng pamilya Willis, pero parang hindi sila pala kaibigan. Sabihin mo silang mawala, walang ekspresyong sabi ni Amos. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, narinig ni Obsidian at ng iba pang mga pirata ang isang malakas na sigaw na umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Magwala! Sigaw nitong bumulaga kay Obsidian. Lumingon siya sa katabi niyang assistant at nagtanong, ano ang sabi nila? Gusto nilang mawala tayo, mga taga-Pryosia, totoo ang ulat ng katulong, na alam ang wikang Pryosian. Damn it! How dare they provoke the Poseidon Guard? Humihingi sila ng kamatayan. Bulalas ni Obsidian. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Obsidian ang rocket launcher sa tabi niya at itinutok ito sa deck. Swoosh! Sa susunod na segundo, isang missile na may maapoy na buntot ang pumailanglang patungo sa lansya na may napakagandang momentum. Napataas ang kilay ni Amos sa nakita, bakas sa mukha niya ang pang-aalipusta. Sa susunod na segundo, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay,
at isang solidong marka ng palad ang bumaril, na direktang hamarang sa missile. Boom! Agad na sumabog ang missile, madaling na-block ng palm imprint. Ano? Anong uri ng bagong sandata ito? Nanlaki ang mata ni Obsidian at napabulalas. Ang mga isla na nakapalibot sa kanila, sa lahat ng panig ng yate, ay nagpakita rin ng mga pagpapahayag ng pagkamangha at pagdududa. Nakikipag-ayos na sila. Ikan-away ni Amos ang kanyang kamay. Swish swish swish. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, lumipad ang mga ilaw ng espada at mga tatak ng palad mula sa dalawang lansya. Boom boom boom. Nahaharap sa malalakas na pag-ataking ito, ang mga pirata na dating namuno sa dagat ay pinatay na parang mga langgam. Ang mga speedboat ay napunit na parang gawa sa papel. Sa isang kisap mata, ang katawan ng daan-daang pirata ay lumubog sa kailaliman ng dagat, nawasak at nabasag. Ilang fragment lang ng speedboat ang lumutang sa ibabaw ng tubig. Nagpatuloy ang dalawang lansya, patungo sa kanilang destinasyon. Nang gabing iyon, huminto ang mga ferry 10-10 nautical miles ang layo mula sa Sun Moon Isle. Pagkatapos, sunod-sunod na lumundag ang mga pigira, lumalangoy patungo sa Sun Moon Isle na parang mga peteng. Ang kanilang bilis ay halos nasa tuktok nito. Karamihan sa malalakas na miyembro ng reclusive Willis family ay dumating sa paglalakbay na ito. Daan-daang eksperto sa Golden Core, 18 eksperto sa Nascent Soul sa unang bahagi ng yugto, 6 na eksperto sa kalagitnaan ng yugto ng Nascent Soul, at 6 na eksperto sa huling yugto ng Nascent Soul. Sina Amos at Silas, na parehong nasa tuktok ng Nascent Soul late stage, ay kabilang sa 7. Bilang karagdagan sa mga pangunahing miyembro na naruroon sa panahon ng paglipol ng kanilang sekta, mayroon ding higit sa 10 Nascent Soul Realm Masters na sumali. Sa nakatagong mundo, ang Nascent Soul Realm ang pinakamataas na antas ng kapangyarihang panlaban. Ang tuktok ng Nascent Soul Late Stage ay kumakatawan sa limitasyon ng kapangyarihan sa nakatagong mundo. Bilang karagdagan sa lineup na ito, mayroon ding Ebenezer, isang mid-stage na fragmentation void na eksperto, na nakatago sa mga anino, naghihintay ng tamang sandali para mag-strike. Sa napakalakas na lineup, mas kaya nilang lipulin ang anumang nakatagong sekta. Kahit na may presensya ng late-stage na Void Reclusion powerhouse mula sa Sun Moon Sect, determinado ang reclusive Willis family na manalo sa pagkakataong ito. Para sa mga magsasaka na ito, ang paglalakbay ng 12-dosenang milya ay hindi isang problema. Sa gayong kakila-kilabot na kapangyarihan, handa silang tiyakin ang ganap na tagumpay, kahit na gumamit ng mga taktika ng ambas. Kinailangan nilang garantiya na ang Sun Moon Sect ay walang pagkakataon na magbago at ang mga miyembro ng pamilya ni Ricardo ay hindi makakatakas muna. Pagkaraan ng ilang minuto, lumitaw ang isang isla na may radius na daan-daang kilometro sa paningin ng mga dalubhasang eksperto mula sa pamilyang reclusive Willis. Ang kasalukuyang Sun Moon Isle ay nagkaroon na ng hugis na may iba't ibang alituntunin at regulasyong itinatag. Ang buong isla at ang nakapalibot na katubigan nito, na umaabot sa mahigit 10 milya, ay binabantayan ng mga eksperto mula sa Sun Moon Sect na bihasa sa mga pormasayon, nag-set up ng mga defensive at warning array. Maaaring hindi kakila-kilabot ang kapangyarihan ng mga pormasyong ito, ngunit nagsilbing sistema ng maagang babala ang mga ito. Kapag may pumasok sa teritoryo ng sekta, ang Sun Moon Sect ang unang makakaalam. Mayroon ding mga patrol team na pinamumunuan ng mga eksperto sa Nascent Soul na nakatalaga sa paligid ng isla, na handang pigilan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Ang Sun Moon Sect ay hindi kailanman nakaka-relax sa pagbabantay. Ang islang ito ay inagaw mula sa reclusive Willis family, at ang Sun Moon Sect ay hindi naniniwala na ang pamilya ay tatanggapin lamang ang pagkatalo. Ang pagpapanatili ng mataas na antas ng pagbabantay ay ang patakarang itinakda ng mga pangunahing miyembro ng sekta, kasama sina Ricardo at Vinny, bago umalis si Ricardo upang lumahok sa Star Path Seed Selection Tournament. Lalo na sa pag-alis ni Ricardo, ang Sun Moon Sect ay hindi nag-relax saglit. Bukod kay Ricardo at sa 3 kalahok sa torneo win, may kabuuang higit sa 80 eksperto sa Golden Core level o higit pa at 24 na Nascent Soul Cultivators.
Kabilang sa kanila ang 6 na peak stage nascent soul cultivator at si Vinny, ang elder sect master, na nasa tuktok ng void reclusion. Not to mention Summer and Miranda, two formidable forces who cannot be underestimated. Bilang karagdagan, nariyan sina Emerson, Noah, Dagger, at iba pa na nagmula sa Lachi Fire Security Group, isang grupo ng mga individual na may mataas na kasanayan. Ang 11 pinakamalakas sa kanila ay nakabalik ng buhay mula sa Bloodline Ancient Domain, buo pa rin ang kanilang bloodline power. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay hamina ng isang antas dahil sa nakaraang ritual ng paghahain ng dugo. Sa 11, tanging sina Emerson, Noah, at Dagger ang may lakas na maihahambing sa unang yugto ng Nascent Soul Cultivators, habang ang iba ay katumbas ng huling yugto ng Golden Core Cultivators. Sa lineup na ito, ang kabuuang lakas ng Sun Moon Sect ay hindi mas mahina kaysa sa Reclusive Willis family. Mayroon silang halos 100 Golden Core Cultivator, at ang Nascent Soul Realm ay mayroong mahigit 30 Cultivator. Bilang isang sekta na bumagsak mula sa mga sinaunang antas, kahit na ang kanilang espiritual na mga ugat ay natuyo at ang nakababatang henerasyon ay hindi kasing talino, ang kanilang pamana ay nandoon pa rin. Sa napakaraming taon, nagawa nilang makipaglaban sa pamilyang Reclusive Willis, na may sinaunang background, sa isang pabalik-balik na pakikibaka ng hindi nahuhulog. Ito ang dahilan kung bakit nanguna ang Ancient Willis family sa pagkakataong ito at nakipagsanib puwersa kay Ebenezer, isang mid-stage na fragmentation void expert na handang ipagsapalaran ang kanyang buhay, upang maglakas loob na makisali sa isang malaking salungatan sa Sun Moon Sect at magkaroon ng tiwala sa pagpuksa sa kanila. May tao ba dyan? Isang grupo ng mga tao. Hindi maganda. May nangyayari. Noong gabing iyon, sa isang lihim na silid sa gitna ng isla ng Sun Moon Sect, isang elder na sinusubaybayan ang paggalaw ng mga porma sayon ay biglang nagbago sa kanyang ekspresyon. Boom! Boom! Kaagad, ilang signal flare ang pumailan lang sa hangin mula sa mga gusali sa gitna ng isla, na nagdulot ng matinding pagsabog. Swish! Sa loob ng cultivation tower sa loob ng spiritual vein, si Vinny, na nasa pag-iisa, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata.